Hello, good morning. Good morning. And advance good afternoon sa inyo lahat. First of all, siyempre congratulations Pastor Joel sa ang tawag dito. For gathering the students. No? Ayan, short filmmaking bootcamp. So, ayun, congratulations sa inyo dahil nagbigay kayo ng interest, volunteers na matuto about filmmaking, which is hindi talaga siya madali kasi medyo mahirap din yung proseso at maraming technicalities na kailangan kayong matutunan. So, congratulations din sa mga co-facilitator natin, si Direk Jemroy, at si Direk Maki. Asa si Direk Maki? Mas dapat sinuna ni Maki yung film na ginawa natin. Nasa sample, di ba? May ginawa kami ni Maki na film. Copyrighting ko dito, kapakita ko Yung na. film na siya nag-direct, music video, may ginawa kami together. So, maganda rin yung kinalabasan nun. So, actually, ang filmmaking kasi, iba't iba naman. Hindi lang naman natatapos yan sa conversion story, pwede rin documentary, pwede rin action film, pwede rin sitcom, pwede rin lahat. No? Iba't ibang genre. So, pwede rin show. No? Everything na may involved ng camera and lighting. So, pwede natin gamitin yung mga knowledge natin, no? Na matututunan at matututunan pa sa susunod na panahon. So, show lang ako ng... actually, dami kong lecture. Hindi ko alam kung alin dito yung mas maganda eh. Pero subukan natin lahat. Itagal na story. Amen. So, what is cinematography? Doon muna tayo. No? Kailangan nyo kasi maintindihan yung proseso, paano ginagawa o pinipili yung mga tamang kagamitan, no? O equipments para sa paggawa ng isang project o palabas. So, yan ay isa sa mga project na sinunod natin way back 2-3 years ago. It's a vaccine scene na against black, walang background, single subject lang. So, isolated talaga siya, siya lang yung umiilaw. Pero hindi ko yata na-include dito. So, first of all, what is cinematography? Cinematography is the art of making a motion picture. So, everything that is moving. Pwede yan sa cellphone eh. Yung mga vlogger nga, naging director, naging cinematographer pa, in one. Dati, 10 years ago, nung estudyante pa ako, totally different yun. Yung writer talaga ang director talaga is about concept, and cinematography is about execution of the concept. Pero ngayon kasi, nauso yung vlogging, pwedeng all-in-one, ikaw na eh. Siya na lahat. Like, yung ginagawa nila Jemroy, marunong na sila Jemroy ng technicalities about filmmaking sa cinematography part, no? Ako nga, hindi pa ako masyadong magaling sa writing side kasi talaga ang naging upbringing ko, yung naging training ko, after production management, tumawid ako ng technicals. So yung writing, yung conceptualization, hindi ko siya masyadong kabisado pa. Yung mga theory about writing, hindi ako masyadong pamilyar. Pero, pag pinakitaan mo ako ng storyboard, alam ko na. So mas parang na-shorten ko yung proseso. Yung mga theory kasi, yung symbolism, yung mensahe, may mga meaning yan eh sa writing, no? Which is, sa tingin ko, kailangan din i-discuss yan ni Jemroy in the future kasi kung wala tayong time. Pero sa amin naman, as cinematographer, pakitaan mo lang kami ng drawing, yung sunod-sunod na kwento, alam na namin kung paano namin i-atake yung story. Like dyan sa mga project na ginawa natin, no? So yan, yung mga project na i-shoot ko, sa advertising kasi primarily yung mga projects ko, hindi ako masyadong gumagawa ng pelikula. More on TV commercials talaga. So next,
Cinematography. So, aside from art of making a motion picture, cinematography includes color science, production, formats, dynamic range, skin tone, sensor, camera type, spheric or anamorphic lenses, aspect ratio, meaning of colors, complementers, practical, visible, in camera, everything, no? So, ang cinematographer, kailangan may alam sa post-production. Kasi may mga adjustment na nangyayari dun sa mga footages. And also, yung timing na hindi mo naman magagawa on the production day or the shooting day. Pero gagawin mo siya during the editing process. So, yung mga vlogger nga, gumaling lang. Gumaling din pala kayo mag-edit yung mga vloggers. Yung mga vlogger dito. Yung nagpa-vlog-vlog, mga TikTok. Ang gagaling nga mag-edit yung mga TikTokers dyan na sabi mo, ikaw na nag-shoot, ikaw na nag-isip ng concept, ikaw na rin nag-edit. So talagang mas advanced na sila. Kaya kung magagamit natin yung talent or yung knowledge na matututunan natin, hindi lang naman sa amin, marami pang mas magagaling sa amin. Kagaya yung mga talagang mainstream director, yung mga mainstream cinematographer, yung mga mainstream writer. Marami pa mas magagaling sa amin, di talaga kami magaling. Nagkataon lang. So, yun. So, as a cinematography, kailangan may alam mo yan. Yung variation of colors, may ibig sabihin yan. Pag morning, ano yung nakikita mong source ng ilaw? Sun. Anong kulay ng sun? Yellow. Yellowish, di ba? Pag gabi na, ano nakikita niyo kulay? White. White or a little bit cooler. No? Sa bluish side. Kaya kapag nakakita kayo ng mga horror film, exaggerated yung blue colors doon, di ba? Pero hindi naman talaga ganoon. Pero yung mata kasi natin, meron pang scientific explanation kung bakit ganun niya pinoproject sa mind natin yung difference ng night and day. And also nung midday, no? Yung hottest day of the day, yung hottest sun of the day, yung midday, iba rin yun. So, si cinematographer, pag gagawa ka ng kwento, tapos i-recreate mo yung eksena, for example, nangyari siya ng 12 noon, so yung mga sources na gagamitin mo, like equipments, nagbabari din. Kung anong gels ilalagay mo. Pero ngayon, dahil mga LED na, di ba, but most of the LED lights is bicolor, pwede mong i-adjust from 3200 to 66 or 6500 o 6000. So, yun, no? Pwede yung paglaruan. Wala namang masama sa filmmaking. Actually, wala rin naman talagang pinakamagaling dyan. Lahat naman ng filmmaker magaling. It depends kung paano mo i-execute yung vision mo. Wala talaga sa art, walang magaling. May mga painting na isang stroke lang, pero binibili ng mahal. May mga art na sobrang kamukha, pero hindi ganun, hindi masyado. Iba-iba eh. Depende po sa taste ng buyer or ng audience. Doon nagbabari kung sino talaga. Then, there are also different kinds of shooting, no? Or cinematography shooting. Minsan, location shoot, and ito yun, nagsisimula pa ako. Ganito yata ng camera, mas old pa rito yan. So, sa Ateneo Grounds, then, nag-progress na, naputo na, shooting na ng malalaking studio, then celebrity, then mga product endorsement. So, proseso talaga. Hindi ka gagaling in 1 month, or 1 year, or 2 years, or 3 years. More. Kailangan lagi mo siyang ginagawa. Parang nagbabasketball. Every day nagpa-practice ka. Kung gusto mong ma-execute ng maganda yung idea mo, kailangan araw-araw i-practice mo. Manood ka ng pelikula, magbasa ka ng script, magbasa ka ng editing process. In that way, mas may incorporate natin siya sa ministry kasi mako-compress natin, no? Yung mga dapat ilagay sa kwento at maaalis natin yung minsan kasi kagaya ng isang araw, kausap ko si Kim Atienza, sabi niya sa akin, Greg, wala na, patay na ang YouTube. Talaga Kuya Kim? Wala nang nanonood ng more than 10 minutes. TikTok na ngayon. So dapat mag-concentrate na kayo sa TikTok. So talaga yung mga advertisers sa TikTok na, oo, kaya hindi ko na tinuloy yung YouTube. TikTok na ako. Kasi nga, ang tao, lumiit yung attention span dahil ganun tayo ng ganun eh. Pag more than 5 minutes, hindi na natin pinapanood. Ako nga, dati nanonood pa ako ng 2 hours na basketball game. Ngayon, yung highlights na lang eh. Di ba dati?
Naalala ko 10 years ago, pinapanood ko yung buong game, 2 oras eh, first quarter to fourth quarter. Ngayon, highlights na lang sa YouTube eh. Minsan lang, forward mo na lang sa last 2 minutes nung clip, makita mo na lang kung sinong lamang sa fourth quarter hanggang sa matapos. Kasi nga, ang dami mo na pwedeng mapanood. So ang nangyayari, naghahabol na tayo. Kasi sobrang dami na ng content creator ngayon, dami na rin pelikula, abroad and local. So tayo, hindi na natin kayang panoorin lahat. Kaya ang tao, nangyayari, pinapanood na lang nila dun sa mga best part o dun sa mga interesting part na gusto nila. Kasi more or less, alam mo na rin naman yung nangyayari. Unless, sobrang fanatic ka dun sa actor, o sa director, o dun sa location. Yan. Dun sa mga project ko. O yan. So, tingnan nyo kung paano na-execute yung lighting, yung... Wala pa mo dyan talaga yan. Ay! Pagkawala ko yun. Pag-assist naman. So yan, hindi rin ako magaling sa computer eh. Parang yan, 3.5 jobs. Binabati ko pala hindi tumalgo. Mas maganda kasi ng mga film kapag cinematic na execution. Yung hindi lang basta flat lighting. Kaya kailangan matutunan din ninyo kung paano mag-execute ng tamang camera angle, tamang camera placement, tamang lighting placement, at iba-iba pa. Kasi mas ma-appreciate ng audience. Like kayo, di ba? Mas na-appreciate nyo siya kapag pwede executed yung mga shots. So as you notice, iba-iba yung nangyayari. May static lang yung camera, meron actor yung gumagalaw, meron yung camera yung gumagalaw, meron yung nakita nyo yung ilaw yung gumagalaw. So depende sa kwento na gusto nyo i-showcase o ipalabas. So, Pastor, paano natin yan? Kailangan din ma-involve, di ba? Jemroy, mag-start kasi sa script lahat to eh. Di ba? Pag-uusapan natin lahat sa script, ano gusto natin ipalabas, ano yung message, which is para mas maging powerful yung messaging natin sa paggawa ng conversion story. Hindi naman natatapos yan. Actually, Pastor, nasa basic level pa lang tayo kasi lagi na lang interview, lagi na lang parang documentary style na pinapalo. Pwede tayo mag-recreate. Pwede natin gawin yung mga dati, pwede natin gawin yung para sa future, pwede tayo gumawa ng present na medyo mas advanced na. No, hindi yung parang laging beginner yung approach. Kasi maraming proseso talaga na mas maka-catch up ng audience yung gusto natin ipakita sa messaging natin when doing the conversion story. So ito pa, pwede tayo magawin yung mga graphics kung gusto natin. Diba? Depende, post-production, depende. Ako lang gumawa yan, hindi ako magaling mag-edit talaga. Hindi naman ako editor eh. Sino bang editor dito? Kung magaling mag-edit? Marami eh. No? Siguro mas magaling kayo sa akin. Si Kuya Julio, magaling yata eh. Nakikita ko to sa PICC nung nakarang, focus na focus siya kay Pastor Lee Benden, tsaka kay Miss Jennifer Lamonte, talagang di ba? Ganun talaga, actually kami pag nag-shoot, yung mata namin, nagiging dalawa siya. So, nakatingin kami sa eyepiece. So, nakikita namin kung ano yung composition ng image. At nakatingin din kami dun sa environment. Kasi, baka biglang may maglakad. Masisira yung scene. Kaya pag nag-shooting, talagang focus ka lang dun sa eksena. So, recent works din, product shot. Pwede natin gawin yan. Paano natin i-incorporate sa ating denomination, yung mga product natin, hindi ko pa alam. So, pero how it's
done, it's different, di ba? Kala mo simpleng binuksan lang yung cake, oh. Oh. Pero, how it's done is different. Doon papasok yung mga important and essential equipments needed. Diba? So, yun nga, kailangan din natin mag-invest sa mga yan para ma-improve natin yung quality, yung visuals na gusto natin. So, from storyboard to final output. So, as you can see here, yan. Hindi na ito dumaan. Sa amin kasi pag sa advertising, pag dumadating sa amin yung storyboard, hindi na, tapos na yung writing stage. Tapos na ano na yan. Na-decide na nila kung ilan lang yung dialogue, Jeffroy, kung kailan papasok yung dialogue. So kami, as cinematographer and director, wala na kami sa creating, sa conceptualization stage. Ano na yun? Ad agency kasi gumagawa eh. Pagdating sa amin, ano na siya? Execution. Na-decided na lahat. I-execute na lang namin. I-identify na lang namin kung isushoot ba natin ito sa location o isushoot natin sa studio. Pag sinabi studio, anong studio? Gaano kalaking studio tayo? Anong itsura ng set? So siyempre doon na mag-onboard na rin yung production design. Anong itsura ng set? So sabi niya, dapat parang nasa New York. So may snow yan. Mayroong snow dapat. So papasok naman yung props pa. Paano mo lalagyan ng snow yan? Ganito lang yan. So yun na. Nagko-compute na yung producer doon, pastor. Nagko-compute na. Okay. So gaano kalaki yung pinakamalaking shot? Eto lang. Yung frame wall lang yung establishing natin. Yan yung pinakamalaking shot. Hindi natin kailangan pakita yung buong bahay. Okay. So parang mid-shot lang siya, no? Full shot, a little bit closer lang sa establishing na medyo mid-shot. Pero wide shot na namin tinatawag yan. Kasi siya yung pinakamalaking shot dun sa scene eh. Tsaka ito lang eh. So anong camera movement? Sasabihin ko sa director, gusto ko ganito, lumalapit siya dun sa apparent para mas ma-emphasis yung character. Diba? Kasi kung papansin niyo sa eksena nitong dalawa, pero nakita niyo eh. Dapat pala hindi ko pa pinakita. Diba? Ano yung idea dito? Sige. Ano na? Malamig. Ano pa? May hinihintay. Ano pa? Medyo gutom. Crave. Diba? Nagke-crave. Ha? Nagke-crave. Nagke-crave. Diba? So dapat ma-establish siya dito. So as what I'm saying, hindi tapos na yung writing stage na ito wala namang dialogue. Pero, doon nga sa sinasabi ni Jemboy kanina, na-describe na sa storyboard kung ano yung makikita visually. Sa pelikula kasi walang storyboard masyado eh. Puro ano lang eh. Description lang eh. Sa advertising kasi, kung ano yung na-decide dito, ito talaga yung lalabas. Hindi mo pwedeng baguhin yan kasi ano na eh. Binayaran na ng client dito eh. Ito na yung binayaran nila. So, dapat yan yung lumabas. So, after that, so sabi ng director, gusto ko parang lalapit yung camera. Anong gusto mo direct? Crane? Gusto mo ba crane yan? Hindi, ano lang, slider lang. Sige, dolly na kayo dyan. Direct, sabi ko, direct. Sige, dolly. Pero after that, change camera position tayo. Pag nag-hook na siya, change camera position. After change camera position, gusto lang makita na ma-emphasis yung pagsilip. So, ito. So, change lens tayo. So, anong lente tayo? Sabi ko gano'n. Kailangan natin ng Arri Ultra Prime, ganyan. Okay, sige. Sige, mga 85mm yan. Gusto mo ba rin ba naging slide yan? Sabi niya, pwede na rin hindi para mas ma-emphasis yung face. So, after that, ano next? May mabubukas na pinto. Kasi dumating na yung delivery guy. So, pagbukas ng pinto, ibig sabihin may pinto. So yung production design, gagawa ng pinto, fake pinto. Kasi nasa studio kami, right? Ganun yung design production. So, sa yung pinto. So dapat may pinto. Pasok yung carpentry. Gawa kayo ng fake set. Pinto. Pinto lang. Parang ganito lang. Wala nang wall. Pero, ano yung nakikita sa labas? Kapitbahay. So dapat may kita kapitbahay. So mag-build tayo ng another set?
Hindi na, tarpaulin na lang. So doon papasok yung knowledge kung paano mo may execute. Pwedeng mag-build ng set, pwedeng tarpaulin, pwede rin mag-green screen. Pero sa ginawa namin, tarpaulin, na high resolution ng pre-name. Para nung pre-project dyan, nung nilagay, mukha talaga yung totoo. And after that, pinakita na namin yung product. So paano namin sushoot yan? Example lang sa amin sa part namin. Kailangan namin ng full stylist kasi kailangan magmukhang masarap. Full stylist talaga. Ako, full stylist. Tatawag yung producer. Magkano yung food stylist? Yun yan. Kasama sa cost yun. So, mas lang, gagawa tayo niyan. Gusto mo. Diba? Eh kasi ganun talaga eh. Yun talaga yung proseso eh. Kasi pag sinorder mo, or inalis mo yan, may inalis kang isa dyan, na essential, may hilaw. Hindi siya magiging hindi siya mag 100%. Then after that, siyempre, nung inabot na, hindi na pinakita, no? Sa advertising kasi, hindi siya parang pelikula na pag-abot, papakita mo pa kung pupunta sa lamesa, uupo sa lamesa, bubuksan, wala nang gano'n. After ng abot, ang next na, ano na, parang about to consume na. So, nawala na yung gitna. Gets ba? Fast food. Parang fast food. Oh, fast food talaga ito. Hindi, what I'm saying is, sa paggawa niyo rin ng conversion story, pwede kasing long form, pwede rin shorten. Hindi nyo man kailangan pakita lahat. Diba sabi nga, what is in the frame is as essential is without in the frame. Kung ano yung nandun sa frame, okay lang din, kasing halaga rin siyang wala. So, next na, yun na, parang nahawak niya na, pero wala talaga siya dyan. Product shot na ang tawag namin dyan. So, props man lang yan, lalagyan niya ng fake smoke, para mo masarap. Then after that, consumption, kakainin niya na. O pinakamoy niya na. After that, kinuha niya. So, eto, pinagpili ng maigi yan. Kailangan, ganyan talaga yung itsura. So, very important yan, no? Very important yan. Then, kinain niya. Reverse, pinakita na maganda pa rin. Then, different angle. Nasarapan, nag-enjoy, nabusog siya. Then, end. So, ganun kasi namin sa advertising. So, well, sa pelikula, ganun din naman. Mas long form lang talaga. So, tingnan natin yung naging final product. Hot, comforting, delicious. Chowking beef wonton noodles. Diba? So, hindi natin, ulit yung yung from storyboard, di ba? Mukha siya parang alam mo, dali lang. Pero nung ginawa yan, matagal yan, abot kami ng almost 20 hours. Kasi each part of the shot, pati yung pagpili ng unan, dinidecide yan. Pati yung strand ng feet, dinidecide yan. Yung hair, dinidecide yan. Yung glasses, dinidecide. Everything, dinidecide. So, ganun din dapat, no? Sa paggawa natin ng mga project, everything, dinidecide. So, ito yung final output. Yan, no? Nakita niyo lahat yan? Frame niya. Match. Lahat yan, dinidecide. Studio pala yan. Studio yan, Pastor. Yung kulay ng damit dun sa mga... Dinidecide yan. Kailangan, hindi nag-blend yung costume niya dun sa environment. Everything, pag yung placement nito, kailangan hindi hard sell yung table, kailangan nakasuggest lang yan. Dapat ang pinaka-importante yung character. So, take note yun. May parang face no, Filipino ang audience niya. Hindi. Ang audience din, Chowking USA yan. Sa yung pinalabas yan. Chowking USA. Chowking beef wonton noodles. Chowking, good, hot, comforting, delicious. Chowking beef wonton noodles. Diba? So, everything na natututunan nyo is important. Ito naman. So, isang project ko din. So, it includes virtual effects, VFX, or graphics. Kasi ang kwento naman na ito, mayroong community
So during the meeting, dinidecide na lang namin, saan yan? Shoot ba natin yan sa Camellia Homes para kitang-kita natin yung yung buong community o yung strength? Hindi, miniature to. Sabi ng director. Miniature yan. So tawag ngayon kami ng miniature artist, Pastor. Yun yung kwento eh. Tawag ng miniature artist, gagawa siya ng maliit na community. Na ganito lang kalaki siya. Or mas malaki lang dito na konti. Pero, maraming bahay. Then next, kwento kasi nito, may parang tatlong devil angel, pero pimples. Pimples sila. So nakatira sila sa bahay. So, ang nangyayari, pang nagre-represent ng bahay, yung face, parang tinitirhan nila. Yung face natin, di ba? Minsan may pimple tayo. So yung mga pimple devils na yan, tumitira sa face natin. Then, ayon sa kwento kasi, dumating yung divine hope nila. Di ba? Which is yung Dr. Wong na so, yung tagapagligtas. So, nung dumating yung parang second coming, hindi ako nag-isip nito ako lang na-shoot. Pagdating nung big na sabon, nagtakbuhan sila kasi may kasama pang-polish, pang-paalis sa kanila. So, itong commercial na to includes miniature, graphics, mga mascots, and then talent. So ibig sabihin, sa filmmaking, hindi lang yung kung ano yung natural. Pwede mong i-drawing, i-animate yung magiging part ng scene para mas maganda. So, tingnan natin yung yun. So, ayan yung behind the scene. Para lang makunan namin ng maganda yung chick ng babae ito. Ito yung maraming ilaw, tsaka maraming mga diffuser, tsaka bounce board ang ginamit. So, tingnan natin yung naging output. Ang nakasanayan mong soap, nakasanayan na rin ang pimples mo. Kaya baka at hugas sila sa mukha mo. Lipat na sa Dr. S. Wong Sulfur Soap. May sulfur that helps kill pimple-causing germs. Ang aloe vera extract that helps moisturize the skin. Iwan ang nakasanayan. Switch to Dr. S. Wong Sulfur Soap. Yun, isa pa. Ang nakasanayan mong soap, nakasanayan na rin ang pimples mo. Kaya baka at hugas sila sa mukha mo. So yun, may camera sa Lipat na sa Dr. S. Wong Sulfur Soap. May sulfur. Ayun. Diba? Tapos may isang shot doon na yung miniature kinuna namin as first layer. Ito, first layer, miniature. Second layer, yung animation na pumasok. Tapos third layer, ipinatong yung sinod namin sa in chroma na mga mascot. So, sa filmmaking, yung mga editor, alam niyo naman siguro yun, diba? Pwede mag-compose, diba? Sa frame. So, pwede natin gawin yun, just in case yun yung execution ng conversion storage nyo mamaya. Magaling kayo yung editor dyan. Diba? Mag-shoot tayo ng chroma. Kunyari, kasi diba sabi kanina, nakasilip yung... Bata ba yung nakasilip sa bintana? Yung kanina doon sa kwento. Diba? O, tapos mag-shoot tayo ng chroma, kunyari, dumating yung Holy Spirit sa kanya. Diba? Oo, kasi nag-iisip siya eh. Ganun siya. May pagka-invisible ang Holy Spirit. O, di sa editing, bawasan mo lang yung opacity. Kasi kunyari, nahihirapan siya sa buhay, di ba? Tapos hindi niya alam, nakaka-activate pala sa kanya yung Holy Spirit niya. So pag gumawa kayo ng conversion story, pwede rin ganun. Para mas ma-represent na Christian movie o Christian film yung ginagawa. So, it's up to you. Ang nakasanayan. Next. Ito naman. Ito outdoor shoot. Diba? As you can see, yan. Shoot kami sa football field. Tapos, nag-multiply yung character. Diba? Nag-multiply yung kalaban niya, naging tatlo. So, sinut namin yan separately, isa-isa rin yan.
Then after that, ang sa kwento, lumipat ng construction. So ganun din, dinidecide dyan. Anong shot, size, wide shot ba, close up, then shooting down tayo, emphasis natin na nahihirapan. Tapos, napunta naman sa office girl. Then after that, dahil mga masasakit yung mga katawan nila, masakit yung katawan, masakit yung tuhod, dumating naman si Omega Painkiller. So, nung dumating na si Omega Painkiller, tsaka si Doc, biglang lumabas yung graphics, nilagay nila ngayon, in-apply nila. Tapos, nanalo sila dun sa struggle, o dun sa problem nila. So, tingnan ulit natin. Direct ako muna. Ayan, yan mga drawing yan eh. May software ba yan na gumagawa? O Meron. Manual ang dinodrawing? Meron si gumagawa. May software. Ano yan? After Effects, tsaka marami pa eh. Illustrator, no? Adobe After Effects, Illustrator. Eh sabi kasi gawa na tayo ng filmmaking studio natin. Buuin na natin. Para lahat makumpleto natin. Papanoorin natin ngayon yung naging output. Paano yun? Mahirap gawin yun. When muscle pain hits you, the simple seems impossible. Use Omega Painkiller Liniment. The safe and instant way of relieving body pain with cooling heat sensation that works in as fast as 30 seconds. Don't let pain hold you back. Stop the pain that stops you with Omega Painkiller. Oh, yun. Diba? From storyboard to execution. So, that's very important. So, actually, diba? Part din siya ng directing, ng conceptualization and cinematography. Well, ano lang, ako lang yung nag-discuss. Pero talagang ano yan, collaborative effort yan. Hindi naman pwedeng cinematography lang. May pinanggalingan yung concept. So, hindi ko napapakita to. Gusto ko sana mag-recreate ng scene na to dito. Isang scene sa Spectre to eh. Yung James Bond film. So, try natin mag-cover ng different angle like that. So, I need volunteers. 2 volunteers. Tapos, lagay tayo ng table dito. Mas patayin natin lahat ng ilaw. And yung mga bintana, sarado natin. Pwede mo mag-volunteer si Direk Jemroy at si Direk Maki. Bilang cameraman or cinematographer dito. Dala ba ni Maki yung camera niya? Meron tayong camera na pwede. Tapos sino yung kunyari nandito yung dito siya nakaupo. So kailangan natin ng table. Lapit na mukha ako kanina dun. Pwede natin dito yung laptop dito. Yan, buwan na natin yung table. Yan. Para nakuha lang yung space na yan. So, right now, we need 1 volunteer na uupo dun sa table. Sige, ano siya? Oo, uupo dun sa chair sa table. Sorry. So, hindi natin sa chair. Hindi, okay na muna lang sa mas mataas. Okay. So, lagyan natin yung table. Dapat maganda po ay. Doon sa malapit sa upuan. Yes. Sino yung pwede yung maging tayo? Pastor Rex daw po. Asa po si Pastor Rex? Tanggalin yung ID, tanggalin yung ID. So, ganito pala. O, kailangan natin ng 2 camera. Tapos kailangan, pwede bang i-project yung nakikita ng camera? Doon sa...
pwede mo kasi mas mo. May upo ka lang dyan, artista ka lang. Okay. Meron tayong pwedeng ilaw na ilagay dito sa sarili. Kaya natin yung ilaw. Anong ilaw? May non-light dyan, right? 60, 60D or 60S. Okay. Anong ilaw meron? LED light? Kasi LED light na lang. Yan. Okay, tayo natin dyan. Ba't dyan? So, malayo. Yung isang camera, lagay natin sa gitna. Gayahin natin yung framing ngayon. Yung isang camera, pwede yung lagay natin sa gitna. Gagayahin ko lang yun? Oo, gagayahin natin. So kunyari, imagine nyo lang, may parang library sa likod. Kuya Julio, pwede ka ba mag-volunteer na cameraman? Pwede bang mag-frame mo yung camera mo na gano'n yung kamukha? Gayahin mo yan. Ay, isang ilaw. Ha? Buksan mo lang ilaw. Gano'ng kataas? Taas mo. Parang galing sa araw. Gawin natin dalawang Doon po. Anong gamitin natin? Asan yung plate ng camera? Ay, yung Wala dito. Walang mga plate. Direk, yung lahat ng nasa tuloy natin. Kahit isa lang muna. Usually, yung Buksan natin. plate ng camera natin, 55. Paano daw kaya di? Ha? Wait, wala dun sa tripod? Yan. Yun lang. Hindi nyo pala nakikita. Dapat nakita. Pwede na natin alisin itong ano. Ito. Doon. Dapat yun na yung nakaproject. Okay, kuha tayo sa DMI. Ayan, may step height. Sa DMI, meron din sa wall. Ba't ang ganun? Ano na? Ang na. Project yan. Oo nga, no? Pwede TV isa, no? Oo nga pala, hindi. Yung pula, yung 65 ang O para may comparison. Oo, may comparison. Nagdag pa po talaga, ilaw, hindi na po rin yung may step. Okay na ba yun? Teka lang, isa-isa. Para makita nyo. Ayaw. Mas ma-appreciate nila. Sige, ilang minutes yan? Yan, hindi. Pwede muna tayo mag-open ng ano, question and answer. About yung ginagawa ko. Diyan na ba? Ayan, yes, saan yung nagalagay? Comparison na. Dito rin tayo. Sa DMI. Kung malapit, aabot sa camera. Abot naman ba? Sige po, any question? Baka meron kayong mga tanong habang inaantay natin sila. Wala na, so magagaling na pala kayo. Mamaya, nag-iisip pa. Yung ba presentation mo, tapos na dyan, direct? Oo, tapos na dyan, tapos mamaya. Kasi mamaya, pwede i-explain mo yan. Explain nyo na rin. Pero isang ano lang kasi ito, isang exercise lang eh. Marami pa yun. Pero makita lang natin yung difference ng may ilaw at wala. Yan, ayun na. Ayan, so pakifocus po. Pakifocus yung camera mo yan. Yan, isa sa importante sa filmmaking yan, yung focus. Diba? So, kailangan sharp. So
So first of all, may iba pa tayong ilaw, di ba? Kami, pag nag-shoot kami, hindi namin sinisingle lang yung source. So ibig sabihin, kunyari, isa lang yung pinanggaling ng ilaw kagaya doon sa shot na to. Di ba? Pero, dinadisect namin isa-isa yan. Separate yung ilaw na tumatama sa kanya. Separate din yung ilaw na tumatama sa background. Separate din yung ilaw na tumatama sa floor. Hindi yan parang isang ilaw na pag binuksan mo yan yun. Pero gagawin natin dyan, yung ilaw natin, sino bang gapper? Dapat hindi tumatama din sa background. Bandol. Bandol, oo. So ginagawa namin dyan, ewan sa kanya lang. Spotlight. Tapos kumukuha ulit kami ng isang ilaw. Nalalagay namin dito. Maglagay kayo ng isang ilaw dito. Stand kasi ilaw. Kaya to? Ano ba yung kasama dapat ay lahat? Pwede ba lumabas yung information ng camera dito? Information? Yun. Pwede isang camera. Greg Maki, pwede ko nalagay yun. Nilipat? Yan yung gamitin natin na. Kasi, more or less. Okay. Taas lang yan. Atingin niya. Ano yung... Taas ba ito? Pinagsan mo na natin. Mayroon naman. Mayroon naman. Dito po siya. So dito sa ating workshop na ito ay ang pinapakita hindi na mga basic na mga equipment. Dahil majority, kaya nga mga media teams ng mga mission conference ang pinatawag namin. Dahil may capacity na mag-request o mag-solicit para sa quality. Kasi gusto natin maging quality ang production natin ay mag-quality na mga gamit. Itong gamit yung Maki. Kaya mo lang yung baso. So, kunyari meron tayong production design. Lagyan natin ng kunyari elements yung table kasi importante yun. Kunyari siya ng kape, o kunyari may dito dyan, basta siya. Ngayon, itong ilaw na to, hindi siya dapat tumatama kay talent. So, dapat sa background. Ito yung difference. Diniliman yung mga yung camera eh. Gusto mo nakikita yung... Ano, pwede lang yung info doon sana. Actually, merong 4 kinds of exposure. Kung saan mo kukunin yung exposure nila. Sa ilaw, o sa araw, sa aperture ng camera, sa ISO ng camera, at sa shutter angle ng camera. So pwede mong laruan yan. Laruin lahat. Yung iba yung mga nasa likod, pwede kayo lumapit para mas ma-appreciate ko. Pero nakita niyo yung difference? Yung nag-iba? Diba? Okay na pala dito eh. Okay. Asan yung info? Pwede lumabas yung info.
Dating body ba yan? Yeah. Lens. Yeah. Lens mo. Nasa rentahan po. Nasa shoot mo yung lens. Ano ba yung scenario natin yan? Horror ba yan? O ano? Parang may dadating na villain. Pero yun, di ba? So, yung direct copy. Okay. So right now, yung hindi nakikita ni Sir eh. So, dyan lang siya. So right now, pwede natin i-establish yung identify yung naging source ng exposure natin. First of all, like yung sinabi ko kanina, yung araw o yung ilaw mismo, yung shutter speed, yung aperture, tsaka yung ISO. Pag binago kasi natin yan, mag-iiba yung value na lalabas dito sa screen. Diba? So, adjust natin yung shutter speed. Okay. So, pag iniba ko yung shutter angle, habang bumababa yung shutter speed, mas lumiliwanag siya. Diba? So, kailangan, as cameraman pa naman na kayo, hindi pa naman kayo sino ng vlogger. Diba? Mag-i-review. So, kailangan alam niyo yan. Baka akala nyo, ba't ang dilim-dilim pero ang liwanag sa camera? Baka yung adjustment yun ng shutter angle, masyadong mababa. Kasi habang bumababa yan, liliwanag. Pero habang tataas yan, dilim, ganun din. Pag gano'n, lakas na ng ilaw, nasisilaw na yung talent. Nasusunog na yung mukha ng talent, pero ang dilim pa rin. Baka hindi nyo alam, meron palang nakababa pala siya. So, ang standard natin sa 24 frames per second is 1/50 or 1/60. Ngayon, mga more or less ganyan. Then, okay ka na sa shutter angle. Nakalimutan mo yung aperture pala. Ganun din, yung aperture naman, habang tumataas yung number din, tumidilim. Habang bumababa, lumiliwanag. Diba? So, ganun din sa ISO o sa sensitivity. Habang tumataas yung number, liliwanag. Habang bumababa yung number, didilim. So, pwede kong laruin yan. Pwede kong ilagay sa 500 yung ISO, pero dito ako magsasara sa shutter speed ko. Kaya yun sinasabi ko na pwede nyo laruin. Pwede nyo paglaruan kung ano yung pwede. So, kanina, ngayon, so right now, meron tayong dalawang light sources, di ba? Yung isang tumatama sa background, tsaka yung isang tumatama sa subject. Ang tawag dun sa tumatama sa subject is key light of the subject. Alam niyo yun? Key light. Yung dominant light. Ito. Dominant light. Pag pinatay mo yung key light, anong mangyayari? Sige, pagpatay mo. Turn it off. Gapper. Patayin niyo lang sa switch. Dito na lang pa. Ito, kung yun yung switch. Anong mangyayari? Knockout. Diba? So, pangit. Saksak mo ulit. Patayin mo naman yung background light. Pangit din. So, parang hindi siya ganun ka-cinematic. Patayin mo yung dalawa. Patayin mo rin yung isa. Tapos buksan mo yung house light. Buksan natin yung house light. Yung ilaw. Lahat ng ilaw. Yan yung ginagawa nyo pag hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Diba? Kaya nagtataka kayo, bakit ang pangit? Diba? Kasi hindi nyo nasiserve. So, patayin natin lahat ng house light kung saan rin natin yan. So,
pa lang sa positioning ng camera natin at positioning ng dalawang ilaw, mararamdaman na natin na hindi na siya usual setup, right? And then, as you observe, walang ilaw na tumatama sa kanya dito, di ba? So shadow to. Ito yung shadow area niya. Ito yung exposed area. So usually, nilalagyan natin ang kicker light dito yan. Para kunyari, talbog ng araw na to, bumalik ng konti sa kanya. So meron mo tayong mahinang ilaw. Pwede ilagay dito. Pag-ready. Ha? O sige, pagigyan natin dito. Alin? Sa front ito? Isa pa. Tanggalin natin yung tatlong camera doon, tapos lagyan natin yung dito. Yan sa request ng ilaw. Sa request ng camera. Ay, sorry. Kain ka ng kain dyan, ha? Hindi pa ako nakain. So, every question po. So, mahina lang. Pinakamahina. O yan, di ba? So, pakisara yung bar door. Yan. Di ba? So, nakita natin yung difference na. Nung may lighting setup. So ano mas maganda ngayon? Yung kaninang wala yung nasa left or yung ngayon meron na konti? Depende. Ha? Diba? Mas na-define yung 4-dimensional. No? Diba? Kasi may height, may depth, may width, and may length. So, ayun, gayahin nyo na lang yun. Sa lahat ng shooting. Sa lahat ng gagawin nyo. Yun yung normal setup. Diba? So, may key light, may background light, may kicker light, tapos somewhere here, pwede kang maglagay ng mouse board. Ano style? So, yun po. Any question? So ulit. O, hindi, magpaupo tayo ng iba. So, ganyan yung ilaw pag lalaki. Medyo hard. Diba? Medyo matitipahin yung jaw, yung nose line. Ngayon, yung babae naman. Tingnan natin kung bagay sa kanya o sa girl yung ganyang setup. Sino mo nang tingin yun? Ella. Hindi, sige, upo kayo. Pakita natin. Harap natin kay Pastor po. Sige, Pastor. Pwede pa harap sa kanya? Ay, mamaya lang saglit mga kapatid. Tapos naman na. Harap natin kay Pastor para na appreciate. Diba? Pwede na picture lang. Pwede na pang-profile pic yan. So saan ginagamit yung setup na yan? Yun naman yung normal setup. Nagbabali lang din sa mga diffuser na ginagamit. Tsaka yung lakas, yung hina, yung intensity, tsaka yung genre, no? Yung messaging na gusto mo. Ito kasi parang ginawa natin medyo moody, no? Kaya medyo may hard shadow siya. Pero pag beauty, yung kaninang mga pinapakita ko na puro beauty shot, yan, ito. So yung isang conversion story halimbawa sa studio, pwede yung ganong setup. Pwede yung parang malungkot na kwento. Parang malungkot na kanyang buhay. Malungkot na talagang buhay. Si Dr. Jose Rizal, parang ganyan. So,
Pag beauty kasi, yung gano'n, yung sa babae, na maraming mga 4x4 frames o distribution. Ano mas isip. Gawin natin sa kanya. Ito kasi parang may regulation ng setup. Pero if you want na parang maging parang hindi moody, para mas maging high key or mas masaya, gagawin natin, lalakasan lang natin yung mga ilaw. Tapos yung tumatama sa face niya, lalakasan lang din natin yan. Or, lapit nyo rin yung ilaw. Sino pwede mo lapit? Gawin nyo dito. Sagahan. Inaabot. Saan po? Sige. Saan? Uy! Ngayon, gagawin natin, mag-a-adjust tayo ngayon sa camera. So, iba na siya. Iba na yung itsura. Tingnan nyo. Tingnan mo sa ano na naging itsura. So, ito medyo mas masaya na. Mas ano na. Mas high-end na tawag natin. Pero hindi natin pinakailangan masyado yung ilaw. Iba lang natin yung intensity. Binuksan lang natin yung mas malaki. Tapos nag-adjust tayo sa camera. Pero wala naman tayo masyado. Hindi na rin din. Iba na yung kino-convey natin. So, ganun siya. So, once you know yung basic elements, placement, setups, marami ka na pwedeng gawin. Balikan na lang. Pero syempre, pagka first time mo pa lang kasi nagawa, medyo hindi pa. Matagal sa process kasi. Hindi gaya ng kami, alam na namin kung ano i-adjust namin. Pag sinabi ng director, gusto ko mas malungkot. Okay, 1 minute lang yan. Adjust kami konti, adjust. Yung iba, pag di ka masyadong sanay pa, pero mag-iisip ko, paano nga ito? Diba? Medyo, ano ba? So, yun po. Any question? Pagka ba ginagawa mo lang kayo, tinitest nyo na lang muna kasi lalo na kung meron kayo practice na nalaman. Hindi kasi yung oras. Tinitest nyo na muna lahat. Nagre-rehearsal din kami. Pero kasi kami na mga sanay na, kahit wala pa artista, alam na namin yung mangyayari. Alam na rin namin yung mga kailanganin namin. Kung baguhan, mas idea kung mag-rehearsal pa. Oo. Location scouting po yung tawag. So pag nag-location scouting ka, for example, PACC, ganyan. For example, kailangan namin punin si yung bachelor. Location scouting tayo. Check natin yung electrical, yung logistics. Tapos kung mas malaki yung set, hindi na ubra yung ilaw na yan. Kukuha na tayo ng mas malaki. The more na lumalaki, mas lumalaki rin yung equipment. The more na mas maliit na kagaya mo, mas maliit rin. Okay na? So mamaya direct ano in-expect nila na may si-share mo ulit mamaya hapon. Set up ulit tayo ng ibang setup. Okay. Very good. So katulad po na in-announce kanina, 1:30 at ang pagkain pasok ay yung present yung mga platypus na pinagawa ni Jen. Pagkatapos ay
Isunod na natin yung acting. In the middle ng acting ay sasabay natin yung pag-makeup para mahiwalay natin yung gusto doon tapos mag-i-stay. So we have a full day ngayon. Lahat ng mga itatanong nyo at gusto nyo malaman dito sa ating mga lecturers ay maximize sila habang nandito sila. Pero bukas ay kasama pa rin natin sila as you produce yung mga short film na yung gagawin para mag-guide nila kayo at mag-coach nila kayo. Palampakan po natin si Direk Alfonso. Now, the food is ready mga kapatid. And as we close our morning plenary,